Itaas niyo po sa Panginoon ang lahat ng pasasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Ang iyo pong labi ay buksan niyo po upang papurihan ng Diyos at sambahin siya sa kanyang kabanalan. Panginoon, narito po kami. Nakataas ang aming kamay. Dinadakila ka po namin at sinasamba ka namin. At niluluwalhati ka namin sa aming pong kalagitnaan. Hayaan niyo po, Panginoon, na ang aming mga labi sa umagang ito'y magsambit ng mga papuri ng pasasalamat at ng pagsamba, Panginoon. Hayaan mo ang aming mga kamay, Panginoon, ay magtaas, Panginoon, ng mga pagluwalhating karapat-dapat sa inyo. Hayaan niyo po, Panginoon, na dumaloy, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon, ang lahat ng kabutihang ginawa mo po sa amin, Panginoon. Hayaan niyo pong papurihan ka at masamba ka. At sa umagang ito, sa aming pagtaas, aming mga kamay, luluwalhatiin ka namin at sasambahin ka namin sa aming kalagitnaan. Pwede niyo po bang ipalakpak yung kamay niyo na iyan sa Panginoon? Hallelujah! We give you praise, O Lord God. We thank you, O God. Amin pong itinataas, sinasamba, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan. Niluluwalhati po namin, Panginoon, O God. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka. Ikaw, Panginoon, ang aming sasambihin. Tayo po'y sumamba at magpuri sa ating pong Diyos na buhay. Amen. Amen. Minsan pa po, palakpak po natin ang ating mga kamay. Dakila ka, O Diyos, sa lahat ng panahon. Sama-sama po tayong umawit sa ating Panginoon. Kayo po ba'y pinagtagumpay ng ating Panginoon? Amen. Kayo po ba'y pinagpapala ng ating Panginoon? Amen. Sa umaga pong ito, I'd like to invite everybody, tayo po ay sama-samang sumamba, pumalakpak, sumayaw, gumalaw para sa ating dakilang Diyos. Let's sing to the Lord. Salamat po, O Diyos, sa inyo pong kabutihan. Let's sing. Kaya po, ipalakpak po natin ang ating mga kamay at sabitin ang kwento ng kabutihan ng ating dakilang Diyos. Let's sing. Ito ang kwento ng kabutihan ng Diyos, mga pagpapalang pinuhos ng Diyos, mga alaala ng katapatan ng Diyos. Ang takot at luha, ang takot at luha ay naging pagpupuri. Tanikala sa pagdurusa, sa biyaya ay pinalay. Ito ang kwento. Let's sing, napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo, O Diyos. Let's sing to the Lord. Sandata ng kaaway, binababagsak, hukbo ng kalangka, ang siyang mag-iingat. Ito ang kwento ng kabutihan ng Diyos. Pinagtagumpay ang lahat ng hirang, minahal, minasdan, at di kailanman pinagkulang. Ngayon ay buhay, di dahil sa'yo. Napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo, O Diyos. Sa umaga't gabi, tagumpay bigati, kabutihan mo'y laging namamasan, pagkat napakabuti mo, O Diyos. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, Panginoon, sa lahat ng panahon at pagkakataon. O Diyos. Let's sing to the Lord. Mabuti ang ating Diyos. Let's sing. Mabuti ang Diyos sa habang panahon, sa habang panahon. Mabuti
ang Diyos, mabuti ang Diyos. Sa habang panahon, sa habang panahon, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos. Sa habang panahon, sa habang panahon, mabuti ang Diyos. Sa huling pagkakataon, let's sing that to the Lord. Minsan pa po, mabuti ang Diyos. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon, sa habang panahon. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos. Sa habang panahon, sa habang panahon. Mabuti ang Diyos. Napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo, O Diyos. Sa umaga at gabi, tagumpay bigati, kabutihan mo'y laging namamasdan. Sa umaga at gabi, amen, kabutihan mo'y laging namamasdan. Pagkat napakabuti mo, O Diyos. Pagkat napakabuti mo, O Diyos. Pagkat napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo, O Diyos. Let's sing to the Lord, mabuti ka, O Diyos. Let's praise God. Lahat ng may hininga, purihin ang ngalan niya. Lahat ng may hininga, purihin ang ngalan niya. Sa lahat at bundok ay purihin ang Diyos. Kahit may alinlangan, sa Diyos mapupuri. Sa gitna ng pangalaban, ang Diyos ay purihin. Pagkat itong kaaway, hinapin ng Diyos. Hanggang nabubuhay, ikaw lang ang dapat purihin ng Diyos na buhay kailanman. Purihin ng Diyos o aming kaluluwa. Ika'y pupurihin, ika'y pupurihin, ano man ang mangyari. Hindi matatakot pagkat ika'y naghahari. Ang bawat mga awit, sandatang tagumpay. Sa lakas ng bawat tinig, kukubo sa sigawan. Hanggang nabubuhay, ikaw lang ang dapat purihin ng Diyos na buhay kailanman. Purihin ng Diyos o aking kaluluwa. Minsan na purihin ng Diyos, purihin ng Diyos na buhay kailanman. Purihin ka, O Diyos, purihin. Amen. Hindi tatahimik, di tatahimik, ang Diyos ay buhay, mga gawa niya'y ihayay. Purihin ang Diyos sa buhay kailanman. Dakila ka, O Diyos, we praise you, O God. We praise you, O Lord. Hallelujah, God. Hallelujah. Let's sing, ikaw ay dakila. Tila ikaw ang siyang hari, ika'y namatay at nabuhay muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay ganap. Minsan pa, magkapapantay. Ikaw ay dakila, ikaw ang siyang hari, ika'y namatay at nabuhay muli.
pa po. Awitin natin sa ating dakilang hari. Let's sing to the Lord. Ikaw ay dakila. Ikaw ay dakila. Ikaw ang siyang hari. Ika'y namatay at nabuhay muli. Ikaw ay tapat. Ikaw ay ganap. Sa iyo ay wala nang makapapantay. Purihin ang Diyos na buhay kailanman. Purihin ang Diyos, o aking God. Purihin po natin ang ating Panginoon. Purihin ang Diyos na buhay kailanman. Purihin ka, O Diyos. Purihin ang Diyos, o aking kaluluwa. Hindi tatahimik. Tatahimik ang Diyos ay buhay. Magawa niya'y ihahaya. Hindi tatahimik. Amen, O Lord. Diyos ay buhay. Purihin ka, O Diyos. Purihin ang Diyos na buhay kailanman. Purihin ang Diyos, o aking kaluluwa. Hallelujah. Lahat ng may hininga, purihin ang ngalan niya. Lahat ng may hininga, purihin ang ngalan niya. Hallelujah, God. Woo! Woo! Hallelujah, Lord. You deserve all the praise, O God. You deserve all the worship, Panginoon. Sa bawat araw, sa bawat oras, Panginoon, regardless of our situations, Panginoon, regardless, Panginoon, kung ano ang aming nararamdaman at nararanasan, Panginoon, you deserve all praise, O God. Ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng papuri, sa lahat ng pagsamba, Panginoon. Sa inyo pong dakilang gawa sa buhay ng bawat isa sa amin, kami po ay patuloy na nagpapasalamat, Panginoon. Sa inyo pong katapatan at kadakilaan, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay patuloy naming inaalala, Panginoon. At patuloy po namin kayong aawitan ng aming mga pagsamba, ng aming mga pagpupuri, Panginoon. Help us, O Lord, to remember all those goodness and greatness, Panginoon, that we've experienced in this life because of you, dahil kasama ka namin, aming Panginoong Jesucristo. We praise you, O Lord. We glorify your name. We worship you in Jesus' name. We love you, Lord. Hallelujah. Patuloy po tayo mawit sa ating Panginoon. Biyaya mo ay lagi nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay lagi nararanasan. Walang oras na kami inyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kang ang tunay. And our response to the Lord, kaya naman, O Diyos, wala kang ibang nais kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay.
napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailan pa man. Blessing to the Lord sa bawat araw, O Diyos, salamat po. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay sa bawat araw. Pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri, sa'yo'y aalan. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon. Minsan pa po, walang hanggang papuri, Panginoon, ang aming iaalay sa inyo, O Diyos. Walang hanggang pagsamba ng aming mga puso, Panginoon. You deserve all the praise. You deserve all the worship, O God. Ikaw ay karapat-dapat, Panginoon, sa lahat-lahat sa amin, O Diyos. Patuloy po namin kinikilala, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang aming dakilang Diyos, ang aming hari, Panginoon, sa buhay na ito, O Diyos. Di ka nagbabago, tapat kailan pa man. Oh, Diyos. Hallelujah. Kaya naman, O Diyos, wala kami ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo. Kaya, O Diyos, these are your response, O God. Kaya naman, O Diyos, wala kami ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri, sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri, sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo ibibigay. O Diyos, sa aming buhay. Sa huling
pagkakataon po mga kapatid, awitin natin sa ating Panginoon, walang hanggang papuri. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo ibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Tapat kailan pa man. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. At patuloy kaming aawit sa inyo, Panginoon. Awitin man namin, Panginoon, lahat ng awit sa mundo, Panginoon. Kulang iyon, Panginoon, upang pasalamatan ka, Panginoon, aming dakilang Diyos. Salamat po sa inyo pong katapatan, kabutihan, Panginoon, sa buhay na ito, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka kailan pa man. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Draw near to the Lord. Sing to the Lord your God. Dakila ka, O Diyos. Let's sing. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya mailarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, ay di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa po, awitin po natin sa ating dakilang Diyos. Let's sing. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, ay di kaya mailarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, O Diyos, higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Let's sing! Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala kang papantay sa'yo. O Lord, sa buhay ng bawat isa amin, Panginoon, wala nang hihigit sa inyo, aming dakilang Diyos. Hallelujah! Sa habang panahon, wala kang katulad.
sa'yo, wala kang katulad. Wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala. Minsan pa, church, sing that to the Lord. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, O Diyos. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, O Diyos. Maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Dakila ka, O Diyos, wala kang katulad sa buhay namin. Sa iyo po ang papuri, ang pagsamba. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Thank you, God. Panginoon, tunay nga po, Lord, na kayo po ay walang katulad, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga ginagawa, Panginoon, para po sa amin, Lord. Kulang po, Panginoon, ang pag-awit po namin, Panginoon. Kulang po, Panginoon, ang aming pasasalamat, Lord, Panginoon, upang matumbasan, Panginoon, kung gaano po kayo kabuti, Panginoon, sa aming pong mga buhay, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pagsama mo, Panginoon, paggabay, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord. Noon, Panginoon, hanggang ngayon, Panginoon, at maging, Panginoon, sa hinaharap, Panginoon, alam po namin, Lord, na hawak mo, Panginoon, ang aming mga kamay, Panginoon. Salamat po, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagsama, Panginoon, sa aming pag-aawitan, Panginoon. Panginoon, dinadalangin po namin, Panginoon, ang patuloy niyo pong pagsama, Panginoon, sa amin pong service, Panginoon. Nawa, Panginoon, kayo ang manguna, Panginoon, sa amin, Lord. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga taong ginagamit mo, Panginoon, upang maglingkod, Panginoon, Panginoon. Salamat rin po, Panginoon, sa buhay ng aming Pastor Alan, Panginoon. Nawa, Lord, kayo ang sumama sa kanya, Panginoon. Kayo ang makita, Panginoon. Kayo ang mag-speak through him, Panginoon, sa pagbabahagi po ng inyo pong salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy po naming pinaparangalan ang pangalan niyo po, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon po sa umagang ito mga kapatid ay magsasawa po kayo sa aking pagmumuka. Sapagkat ako po ang itinalaga na manguna sa buong service na ito. Mula preaching hanggang sa ating pong breaking of the bread. Yan po. Kasama po kayo sa, mula call to worship. Kaya utak ko, hindi ko alam saan ba ako mag-uumpisa. Parang ko lang na-encounter ito ng buong. Nakakatuwa pala po ang maging pastor. Ano po? Nakakatuwa po. Ganun po talagang kapag ikaw ay talagang, lalo na yung mga nag-uumpisang magpastor, nakakatuwa po talaga. Kapag ikaw ay nasa maliit na komunidad, talaga pong lahat, ikaw na gitara, ikaw na kanta, ikaw na opening, ikaw na lahat, ikaw na nag-Bible study, yun po yung mga nagsisimulang pastor. Parang hindi naman po tayo nagsisimulang pastor dito. Marami naman po maggagawa dito. Yun po, salamat po sa Panginoon. Pero mabuti po ang Diyos.
At talagang napakadakila po ng Diyos. Actually, talaga pag gagawa ka ng sermon, ayan po ang pinakamahirap sa lahat. Alam niyo po sa CGLS, sa ibang church nagtataka nga ako, parang sila sobrang passionate po sa pag magtuturo ba. At saka kapag sila ay yung bibigyan ng imbitasyon mangaral, ay tuwa po ang mga pastor. Pero po kami dito sa CGLS, kabang-kabado. Sobra po kaming parang alumpihit na iniisip namin ano ba ang dapat ituro na talagang, syempre, aaralin mo talaga yon na hindi ka, syempre, pag tumayo ka, yung hindi ka nang bobola, di ba? Yung mga ganun sa pulpito. Kasi napakahalaga po ng salita ng Diyos ay naipangangaral ng matuwid. Amin po ba? Yun ang katotohanan po dito sa ating pong mga buhay bilang naglilingkod. So, kaya nga po, sa umagang ito, batiin mo muna yung katabi niyo po. No? Sabi mo, pinagpala ka ng Diyos. Pinagpala ka ng Diyos sa lahat ng bagay. Amen po ba? Hindi po pinagpala, ha? Baka mamaya pinagpapala ka, no? Pinagpala ng Panginoon. Bine-bless ni Lord sa araw-araw. Ano po? So, ang atin din pong, bago tayo mag-umpisa, ang atin pong sa prayer meeting po ay nagpapatuloy. Ano po? Sa mga Team FB, taas ang kamay. Yung mga team web, wala din nag-e-EB, lahat yata nasa Zoom Sa mga team Zoom, yan, sa Zoom sila. Ako po ay, itong linggo po, hindi po ko nakakano ng Zoom kasi hindi pa ako makapokus, wala pa ako sa ulirat ko. So, sa team FB na lang po muna ako. Tsaka si Rain po ang nagla-log-in ng at ako po ay nakikinig lang po sa ating pong prayer meeting. So, nagpapatuloy po yan, no? Meron po tayong, ang Zoom po natin ay Monday, at saka Friday. At depende po sa sitwasyon. Kapag bigla pong may announcement, ay biglang nagiging sa Zoom po yung ating At meron din po tayong mga prayer time sa ating pong mga family. Amin po, sa mga bahay natin. At by God's grace, prayer talaga din natin, magawa po natin yan sa lahat ng pamilya natin na magkaroon po ng panahon na tayo po ay makapanalangin. So sa mga YA din po, sa young adult, hindi na po sila YP na bago na YA. Ano ko yung susunod na letra sa ano? Ano? YB? Aba, paiba tong mga to. So, yan po yung sa young adults natin, meron po kayong life goals. Yan po yung tema nyo, no? Building a life that matters. Yan, relationship goal kayo. No? Sa mga wala pang asawa. Yun ba yung context na? So, yung mga kabataan natin, tumatanda po na dito Talagang sobra ang paglilingkod sa Panginoon Iba talagang parang ayaw na mag-asawa no? Pero ganun pa man, ibig sabihin po maganda ang pagtuturo ni Pastor. Mukhang mga magmamadre at magpapari na po ang mga kabataan natin. Joke lang naman po. So, kidding aside. So, yan po, August 7. Yan po. Binago nyo na ba? Yan kasi mali nga itong nasa akin. Ayan, binago nyo na, August 40 na. Sorry po, ito po ang nakalagay sa pinasa. Yan. So, purihin po ang Panginoon sa lahat po ng mga kabataan natin, kabataan, hindi na pala kabataan, yung mga nagtatrabaho na natin, At kung kayo po ay nasa professional field na rin po, kahit kayo man po ay ano man ang status ng inyo pong buhay, kung wala pa po kayong asawa or talagang kaya nyo ba pong get along, join lang po kayo sa ating pong mga young professional kapag sila ay mga naman po sa ideya at sa lahat ng bagay, sila naman po ay nagtutulungan. Kami po, lumipad na po, ayan na po. Iyan. At meron po ba dito mga bago? So, sino po si Maribin? Si Perez, Sino po yun? Taas po, pwede mo, nasa taas kabataan. Ayan. So, welcome. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa iyong pag-attend dito. At sana hindi ito ang huli. At ang iyo pong huling pagpunta dito, at ikay nakakita ng isang Koreano, Hapon, na nagtatagalog. Ayan po. Hilaw lang po. Ayan na. Sige po. Tayo po ba ay handa ng
mag-aral ng salita ng Diyos. Nawa po, huwag pong maging mahaba. Ang PowerPoint po ay medyo na iba ngayon dahil ang asawa ko po si Rain ang gumawa nito. Sabi ko nga sa inyo, sa technical na bagay, hindi ako talaga magaling. Bahala na kung paano yung pinaggagawa niya dyan. So, yan po, purihin po ang Diyos na buhay. Ang ating pong teksto, mga kapatid, ating pong ihanda ating mga puso. Ating pong teksto ay nasa 2 Korinto, chapter 4, verse 16 up to 17. Amen po. Naroon na po ba kayo? 2 Corinthians chapter 4, verse 16 up to 17. So sa panahon na ngayon, hindi po pwedeng wala na kayong Biblia. Ano po? Dahil nasa digital age na po tayo. At mukhang hindi naman po kayo nagdadala na ng tawag dito, yung inyo pong actual na Bible. So 2 Corinthians 4, chapter 16 up to 17. Ito po ang sinasabi, maikli lang naman po iyan, kahit hindi kami nasisiraan ng loob, kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming spirito araw-araw. Ang bahagya at panandali ang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Sa English po, ang sabi po diyan, yan. So we do not lose heart, though our outer self is wasting, where our inner, hindi ko po mabasa. Dito ko na lang po babasahin, mukhang ang aking mata ay malabo na rin. So, dito po sabi ganoon, so we do not lose heart, though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this is light, momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. As we look not to the things that are seen, but the things that are unseen. That are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa oras nito. Ako po ay humihiling, Panginoon, sa inyo na kami po ay inyo pong gabayan sa aming pong pangangaral. And we pray, Lord God, na kami po ay matuto sa katotohanan po ng inyo pong salita. Sapagkat napakadakila, Panginoon, ng inyong salita, O God. We pray, Panginoon, na ito'y magdulot sa amin ng pagpapalakas, Panginoon, at paglago sa aming pananampalataya. Ang dalangin po namin, Panginoon, O God, na ito'y magtulak sa amin, Panginoon, sa isang matibay na pananampalataya, Panginoon, O God. At ang dalangin po namin, Panginoon, makita po namin at mahayag, Panginoon, sa buhay po namin ang inyo pong katuwiran, O God. Lord, maraming salamat. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin at dinadakila. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. We pray. Amen. So ang ating pong title, inuna ko na yung title, no? Pero sige po, di po tayo magdudwell, no? So ang ating pong title, pinamagatan ko pong Do Not Lose Heart, Finding Strength in God's Daily Renewal. Amen po ba? Sabihin niyo po sa katabi niyo po, huwag kang masiraan ng loob. Hanapin mo sa Diyos ang kalakasan. Amen po ba? Alam niyo po, sa bahay po, pag ikaw po ay wag po ikaw pala ay may nagkaasawa na, at may mga anak na, at may mga obligasyon na, at maraming mga bagay na intindihin at obligasyon na ating pong dapat pong gawin. Kung minsan po, talagang dumarating din po talaga na masusukat ang ating yung limitasyon ng ating po mga buhay. At talagang mahirap din po pala yung mga bagay-bagay sa buhay natin, yung mga kinahaharap po natin. Ano po? Sino po dito ang kailangan ang pagsama ng Diyos sa kanyang buhay? Amen. Sa araw-araw. Tama po? Every day. Kasi kung sabi ko ang ganun, kung wala ang Diyos at wala ang biyaya ng Diyos,
napakabigat na mga hinaharap po natin sa araw. Kaya yung sinasabi doon na yung renewal ng Panginoon sa araw-araw, ngayon ko na-realize na kailangan po pala talaga natin yun. Sapagkat tulad ng idinidiscuss dyan ni Pablo, no? Na may limitasyon, ang ating lupang katawan, may kahinaan, at may hangganan. Mamaya po, maiintindihan po natin habang ito po ay ating pong inaaral. No? So kaya nga, without the grace and blessing and power of God, no? Hindi po natin kayang harapin ang araw-araw sa ating buhay without His grace. Yung empowerment niya sa buhay natin ay napakahirap. At alam niyo po, kaya kung minsan din sa buhay ng isang tao, dumarating din po yung hangganan ng threshold niya. Tama po? Yung limitation sa ating po mga buhay na kung minsan, kaya po may mga tanong tayo na, bakit ang hirap ng buhay? Tama po? Bakit kailangan pang nagdurusa, nakakaranas ng mga ganito? Bakit may sakit at karamdaman? May mga tanong tayo kapag naabot natin yung limitasyon ng ating pong pagkatao sa ating pong mga buhay. But we have to understand, mga kapatid, sabi ko nga ganun, na tayo po'y nasa kalalagayang pisikal. Tama po? Na may limitasyon, na kung minsan tayo po ay napapagod, tama po? Nangihina, nasasaktan, at nagkakasakit, at kung minsan ay napanghihinaan ng kalooban. And this is the reality na ating pong nararanasan sa araw-araw. Hindi po ba napapagod? Hindi po kami naghihina? Hindi nyo ba minsan na talagang Panginoon, kailangan ko po talaga kayo sa araw-araw? Amin po ba? And this is the reality sa ating pamilya, sa ating trabaho. Tama po? Kung minsan sa ating mga personal na buhay, may mga challenges. Amen po ba? Nasusukat din yung limitation ng ating pong mga buhay. Kaya nga po, kailangan po natin ang pagsama ng Diyos sa araw-araw. Amen po ba? So kaya nga sa umaga pong ito, ang ating pong pag-aaralan ay ang patotoo ng buhay ni Pablo na kung saan siya po ay tinawag ng Diyos upang ipangaral ang hiwaga ng pagliligtas ng Diyos. Ngunit sa pangangaral na ito ni Apostol Pablo ay kalakip ang pag-uusig, paghihirap at kamatayan na sumusubok sa limitasyon ng kanyang pisikal na katawan na iginugupo naman ng mga pagdurusa at paghihirap na kanya pong nararanasan. That is the context ng ating pong tinatalakay. Ano po, no? At para lubos po natin itong maunawaan, ang mga bagay na dinanas ni Pablo, in 2 Corinthians chapter 11, kung tatalong po kayo, kaso wala na po dyan po. 2 Corinthians chapter 11, verse 23 up 29, ipinakita po dito kung paano naranasan ni Pablo ang lahat ng klase ng paghihirap na siyang sumubok sa limitasyon ng kanya pong pagkatao. Diyan po sa konteksto na yan, itinatalakay ni Pablo yung suffering na kanyang naranasan and the limitation of his mortal body. Amen po? Diyan po, makikita niyo po na siya po ay binugbog, ibinilanggo. Ano po nakikita niyo po? Pinagbabato. Ano po nangyari kay Pablo? Naranasan niya na siya ay 3 beses na masiraan ng barko sa paglalayag. Hindi pa po mechanical ang barko po noon. Kahoy pa po. At siguro, winawasiwa sila na parang sukat, parang sila ay magkandamatay na 3 beses po sa kanyang paglalakbay at sa kanyang pong pangangaral. Siya po ay pinag-usig ng kanyang mga kapwa Hudyo at ng maging mga Romano. Siya po ay itinakwil. At napakaraming bagay niyo pong makikita dyan na dinanas ni Pablo, na nagpapakita ng karanasan ni Pablo. Ano po? At sa kanyang pong pangangaral ay patuloy niya pong naranasan ang pagdurusa at mga paghihirap na halos lumulupig sa kanya pong pisikal na katawan. Yun po yung sinasabi niya na parang dinadanas niya, nararanasan niya itong mga pagsubok na ito at itong pagsubok nito ay unti-unting lumulupig po sa kanya pong pisikal na katawan. Naranasan niyo po ba yun na talagang sobrang sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin, ang ating pong mga pisikal ay nanghihina din, at nakikita natin sa mga suffering at sa paghihirap na nangyayari sa ating mga buhay, ay talagang nakikita natin
yung limitasyon ng ating pong mga katawan. At dahil po sa bagay na ito na kanya pong naranasan, yung suffering, ito po yung naging malaking katanungan sa mga taga-Korinto. Sapagkat sila po ay nagtataka kung bakit daw po si Pablo ay nakakaranas ng pagdurusa. Ng paghihirap. Nagtataka sila kung bakit ang lingkod ng Diyos ay nakakaranas. Naging katanungan po itong suffering na ito na dinidiscuss po dito. And the Apostle Paul is being questioned about his authority. Kaya ang mga taga-Korinto ay nagtanong patungkol sa kanyang calling, sa kanyang pagkatawag, kung siya ba talaga ay tunay na apostol ng Diyos. Kasi dahil dun sa paghihirap na yon na dinadanas ni Pablo, dun nagsimulang magtanong ang mga taga-Korinto. Especially those false teachers na nagpapakalat at naninira sa kanya. Na siya ay hindi tunay na lingkod ng Diyos at ang kanyang kalalagayan at dahil sa kanya pong kalalagayan at nararanasan. So kaya sabi diyan, they question Paul's authority because his life and physical appearance seems weak due to the suffering he endured. So ito yung background. Ibinababa ko po sa inyo po, Kaya nga, ang kanilang kaisipan ng mga false teacher nito, ang kaisipan ng mga false teacher nito at ang kaisipan ng mga taga-Korinto kung bakit nila kinu-question si Pablo, kaya nga sabi nila, sa kaisipan nila, if God truly blesses Paul, why does he suffer so much? Pero mamaya, sinagot ni Pablo po yan. In chapter 4, same chapter, sinagot din po ni Pablo itong bagay na to. So kasi nga po, sa paniniwala nila before, kapag ikaw daw ay wealthy, kapag daw ikaw ay malusog, ikaw ay nasa katanyagan at kapangyarihan, yun daw po ay divine approval for them. Pero kapag ikaw na ay nagsasuffer, ano na ang tingin sa'yo? Ito ay tanda na ng pagpaparusa ng Diyos. Kaya yung mga taga-Korinto, nagkaroon ng kaisipan, kinu-question ngayon nila si Pablo. Ang issue kasi dyan sa Corinthians, yung authority ni Paul, kinu-question. Bakit kinu-question? Kasi nga sa mga nakikita nila kay Pablo, bakit? Di ba lingkod ka ng Diyos? Bakit sobrang iyong paghihirap? Pero yun po yung naging question nila kay Pablo. Kasi nga, sabi nga gano'n, tulad din po, kahit sa atin, sa kasabihan natin, sabi nga gano'n, kapag lingkod ka ng Diyos, dapat malakas ka. Kapag lingkod ka ng Diyos, dapat pinagpapala ka. Sorry, hindi tayo mayaman dito. Pag lingkod ka ng Diyos, dapat talaga maunlad ka. Yun kasi yung konsepto, yung common na pag-iisip natin, tama po ba? Pero, hindi po ito ang kalalagayan ni Pablo sa Korinto. Hindi po ito ang kalalagayan ni Pablo sa Korinto. Sapagkat ipinakita niya kung gaano siya nakaranas ng mga paghihirap dahil sa pangangaral kay Kristo. At sa pangangaral na yun ay kalakip ang araw-araw na banta ng kamatayan sa kanya pong buhay. At dahil naman doon sa bagay na inakala ng mga taga-Korinto na siya ay hindi sa Diyos. Kinuwestiyon patuloy ang authority niya kasi nga nagsasuffer siya kasi may kaisipan sila na mali yung concept, retributional theology, na para kapag pinarurusahan ka ng Diyos, kapag dumadanas ka ng suffering, ibig sabihin daw, pinarurusahan ka ng Diyos. Pero hindi po yun ang case. Alam niyo po, in chapter 4, sa chapter 4 po, the Apostle Paul addressed this issue. Pag binasa niyo yung buong chapter 4, mapapansin niyo, especially sa 7, So the Apostle Paul addressed this issue. In-address niya ito. He acknowledged and he explained the reality of human limitation, especially in the context of mortal body. Amen po? Na kung saan ito daw po yung nakakaranas ng paghihirap at nasusubok sa lahat po ng mga bagay. Ngunit, sinasabi din ni Pablo na hindi nangangahulugan na ito'y pagpapahirap ng Diyos. Sapagkat malinaw na ipinaliwanag ni Pablo na ang kanya daw pong pangangaral, kahinaan, at limitasyon sa pisikal na pagdurusa ay isang kayamanang inilagay ng Diyos sa isang palayok
which is yung katawan, upang, ano daw po, ipakita ang kalakasan at kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. So kaya yung mga suffering na naranasan natin sa ating mga buhay, hindi po yan parang ikaw ay pinarurusahan ng Diyos. Kung minsan ginagamit ng Diyos ang mga bagay na yan upang ihayag na siya'y malakas, makapangyarihan. Ano po? Upang ipakita ang kanya pong kadakilaan sa ating mga kahinaan. Amen po ba? Mga kapatid, nasusundan niyo po ba? So kaya nga sa ating limitasyon at sa ating pong kahinaan sa buhay, ginagamit ito ng Diyos upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Amen po ba? Anong sabi sa verse 7? Pag sinabi dito, ngunit kami pinagkalooban ng kayamanang espiritual, so pinapaliwanag din ni Pablo, ano po, tulad ng mga palayok na gawa sa putik upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Kabi-kabila ang paghihirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsan nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Lagi namin taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Jesus upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Kaya't habang nagwawagi sa amin ang kamatayan, nagwawagi naman sa inyo ang buhay. Kaya po, ang sabi po diyan, kaya nga mga kapatid, ipinapakita ni Pablo na kahit sa kabila ng ating mga kahinaan at limitasyon, bilang tao, ay kayang ipamalas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Amen po ba? So sinasabi ni Pablo, despite of our limitation, ipinapamalas ng Diyos ang kanya pong kapangyarihan. Kaya hindi po tayo dapat na panghihinaan ng loob. Tama po? So sa kabila po ng lahat ng pag-uusig at kahirapang dinadanas ni Apostol Pablo, siya po ay nanatiling matatag. At kahit na, kaya po, makita po natin sa kabila ng lahat na yan, na suffering na dinanas ni Pablo, ay nananatili siyang matatag. Sapagkat ganito yung pangunawa ni Pablo patungkol sa konsepto ng suffering na kanya pong nararanasan. Ito daw po ay kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay na bagamat ang kanyang ang kanyang katawan ay nanghihina dahil sa mga pagsubok, ginugupo ng mga pagsubok, ng sakit at karamdaman, pero sinasabi niya, sa aking kahinaan, ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang nahayag. Amen po? So kaya nga po, do not lose heart. Huwag tayong masiraan ng loob sa araw-araw. Hanapin natin sa Diyos ang kalakasan sa araw-araw. Amen po ba? Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Now, 3 bagay lang po ang nais kong ibahagi sa umagang ito. Sabi ko po dyan, how was Paul able to keep going despite his human limitation and constant suffering? Number 1, Paul did not lose heart, for God is renewing him day by day. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, God is renewing you day by day. Amen? Naniniwala po ba kayo dyan? Na ang Diyos po, nire-renew tayo sa araw-araw. Ang tanong lang, nagpaparenew ba kayo sa Panginoon? Baka sa iba na pa kayo nagpaparenew, ha? Yun lang kasi ang tanong eh. Ang Diyos po ay laging malakas. Kaso ang problema kasi minsan sa mga Kristiyano, nasa pananampalataya din natin. Ano po ang sabi sa verse 16? Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy naman, pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. So kaya nga po sa ating pong binasa, Paul did not deny the reality of human limitation.
Tama po? Especially in the context of physical body na pinahihirapan at pinababagsak ng mga pagsubok. But despite of this suffering or limitation, Apostle Paul also acknowledged that God has the power to restore us and renew our spirit day by day. Makikita niyo po doon, no, na sinabi niya, sabi doon, no, na siya'y pinalalakas araw-araw ng espiritu. Ang kanyang espiritu ay pinalalakas araw-araw. Sapagkat wala naman po talaga makakagawa nun, kundi ang Diyos na buhay. Amin po? Kaya nga po, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Kung hahayaan mo, hindi ka pababayaan ng Diyos, kung hahayaan mo na ang kapangyarihan niya ang mahayag sa buhay mo, sa mga problema mo, sa mga limitasyon mo, at sa mga bagay na personal na nangyayari po sa ating mga buhay. So, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kung hahayaan natin, ang kapangyarihan ng Diyos ang kumilos sa ating pong mga buhay. Amin po ba? Kaya mapapansin po natin, maging si Pablo, sabi niya gano'n, di ba, itinulad niya ang kanyang sarili sa isang palayok. Pero idininay ba ni Pablo yung reality na yon? Hindi. Hindi po dininay ni Pablo. Bagkos, hinayaan niya na mahayag ang biyaya ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, sa ating pong kahinaan at limitasyon, paano natin binibigyan ng daan ang kapangyarihan ng Diyos na mahayag at kumilos sa ating buhay. Amen po ba? Nang sa ganon, ay maranasan natin ng kapahingahan at kalakasan na nagmumula sa Diyos. Amen po ba? So kung hahayaan natin ang Diyos ang kumilos sa buhay natin, mararanasan natin ang kapahingahan na nagmumula sa Kanya at yung restoring power ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya nga ang tanong, saan ba natin inilalagak ang ating pong mga kalakasan, ating mga sarili? Saan po ba natin ipinagtitiwala ang lahat ng bagay sa ating pong mga buhay? Amin po ba? Sapagkat kung minsan, kung ikaw ay magtitiwala po sa iyong sarili, sa iyong sariling kalakasang may hangganan at limitasyon, tiyak kang mahuhulog sa kabiguan. Tama po? Kung sa sarili mo lang, at sa sarili mo lang, at sa lahat ng bagay na na-encounter mo sa buhay, tiyak tayong mahuhulog sa kabiguan kung minsan. Pero kapag sa Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos, yung restoring power ng Diyos sa ating mga buhay, ay hindi po tayo mabibigo. Lagi po tayong palalakasin ng Diyos. Na bagamat ang ating katawan ay nanghihina, bagamat ang ating mga katawan ay napapagod, may limitasyon, ang Diyos po ang ating pong kalakasan. Amen po ba? Alam niyo po, kung meron mang isang bagay na pinanghawakan at pinagtiwalaan si Pablo, kung bakit siya po ay patuloy na lumalakas sa kabila ng kanyang pagtitiis. Hindi po ito dahil sa kanyang sarili. Tama po? Hindi po ito dahil sa kanyang kakayahan. Hindi din ito dahil sa kung sino man. Sabi po diyan, it is the sustaining grace of God in his life. Amen po ba? So kaya nga pinanghawakan ni Pablo ay ang biyaya ng Diyos. Ang pinanghawakan ni Pablo is yung grace ng Lord. Kaya nga in chapter 4 verse 1, malinaw din po ang sinabi niya, dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito, kaya't hindi humihina ang aming kalooban. It is the mercy and it is the grace of God sa buhay niya, kaya hindi siya pinanghihinaan ng kalooban. Amen po ba? Kaya't kung tayo po'y nagtitiis, naghihintay at umaasa sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos, ay tiyak na tayo ay lalago, lalakas, uunlad ang ating pong mga buhay. Gaya po ng sinasabi diyan sa Isaiah. Ano po? Gaya po ng sinasabi niya sa Isaiah. Sabi doon, but those
who wait upon the Lord will renew their strength. They will mount out with wings like eagles, and they will run and not grow weary, and they will walk and not pain. Amen po ba? Kaya nga po mga kapatid, wala talagang ibang magpapalakas sa atin, kundi ang Diyos na buhay. And all we need is the sustaining grace ng Diyos. Na siya ang makapangyarihan, tayo may limitasyon, pero sa araw-araw, kaya niya po tayong bigyan ng kalakasan. Amen po ba? Kaya hindi po tayo dapat mapanghinaan ng loob. Sapagkat sa kabila ng ating mga kahinaan at limitasyon, ang kapangyarihan po at biyaya ng Diyos ang ating mararanasan. Amen po ba? So that's why, sabi po diyan, Paul did not lose heart, for God is renewing him day by day. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. So that's the number one na ating pong matututunan. Hindi po sa kalakasan niyo mga kapatid. Dahil kayo po ay mayroon pong limitasyon. Tandaan niyo po yan. It is only the grace of God, the sustaining grace of God, the power of God sa buhay po natin. Amen po ba? Yon ay kung hahayaan nyo na sa inyong kahinaan ay ipakita ng Diyos ang kanyang kamangha-manghang gawa. At tulad ni Pablo. Amen po ba? Pangalawa pong bagay na ating pong matututunan, how was Paul able to keep going despite his human limitation and constant suffering? Ano pong sabi po diyan? Paul did not lose heart, for God was preparing an eternal weight of glory beyond comparison. Basahin po natin ito sa Tagalog at saka po sa Ingles. Ano po? Sabi po sa Tagalog, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. At sa English po, for this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. So yung mga bagay daw po na nararanasan ni Pablo ay hindi maikukumpare sa mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanya. Amen po ba? So kaya nga po hindi po nasiraan ang loob si Pablo sapagkat alam niya na higit ang inihanda ng Diyos kaysa sa mga bagay na kanya pong nararanasan. Amen po? Kaya po, ang sabi ko po dyan, the suffering we experience in this life is incomparable to the things that God has prepared for us. Kaya nga po, kung tayo po daw ay dumadanas ng pagtitiis sa ating po mga buhay, ang mga bagay daw na ito, gaya ng sinasabi ni Pablo, ay hindi maihahambing at hindi maikukumpara sa mga bagay po na inihanda ng Diyos para sa atin. So kaya ang ating katanungan in this passage also, ano nga ba ang kaluwalhatiang ito na inihanda ng Diyos na siyang pinananabikan? Excited si Pablo, no? At inaasahan ni Pablo. At ito po yung pag-asa ni Pablo sa kabila ng kanya pong pagtitiis. So ano nga ba itong kaluwalhatian na ito? 3 bagay po ang ating pong matututunan. Nag-subpoint patuloy ako, no? So 3 bagay po kasi hindi po masosolve kung ano yung glory na yun eh. Amen po? So 3 bagay po. Tatalong po tayo ng chapter 5. In 2 Corinthians chapter 5, chapter 4 ang ating study, and then yung chapter 5, dito po, pag may pagkakataon kayo, basahin niyo po ano. So, I think nilagay din po yata ni Rain. So 3 bagay ang ating matututunan sa kung ano itong kaluwalhatian na ito, na incomparable sa mga bagay na nararanasan po natin. So in 2 Corinthians chapter 5, we begin to understand that the glory and hope that Paul is anticipating ay 3 bagay po. Una, the glory of eternal body. Hindi niyo po ba na-imagine kung gaano to pinananabikan ni Pablo? Basahin po natin sa verse 1 up to 3. Alam namin na kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, kami may tahanan sa langit na inihanda
na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Dumaraing kami habang kami nasa toldang ito, which is yung mortal body, at labis na nananabik sa aming tahanang makalangit, upang kung mabihisan na kami nito, ay hindi na kami matagpuang hubad. So this is the glory, the eternal body, na pinananabikan ni Pablo, kaya hindi siya napanghihinaan ng loob sa araw-araw. Na alam niya na ang katawang ito'y may limitasyon, pero ang naghihintay sa kanya na kanyang inaasahan ay isang katawang hindi masisira. Amen po ba? So kaya hindi siya nasisiraan ng loob. Sapagkat naniniwala siya na ang katawang itong nasisira, na pinahihirapan dahil sa mga pagsubok na naranasan niya, ay papalitan ng Diyos ng isang katawang hindi nasisira. Sino dito nagrereklamo dahil ang dami niyang sakit at karamdaman? Masakit ang tuhod. Ano pa ang masakit, mga kapatid? Eh, tandaan niyo, sasakit pa yan. Sasakit at sasakit pa. Kasi bakit nga? Naandun tayo sa realidad ng ating reality ng physical na katawan eh. Ang sinasabi ni Pablo, itong katawan nito may hangganan eh. Nasisira eh. Kaya nga tignan niyo yung blessing na inihanda ng Diyos sa inyo. Hindi niyo po kasi nauunawaan eh. Hindi natin nauunawaan kung gaano kadakila. Kaya nga incomparable eh. Tayo, pag nagkasakit, doktor. Hanap ka ng ganyan, Lord, extend my life. Extend mo ang buhay ko, ganyan. Gaano tayo. Pero ito, ang sino mang sumampalataya sa Diyos. Di po ba? Kay Kristo, ipinagkalooban niya ng mga bagay na ganito. Kaya nga dapat nating nauunawaan ang mga pagpapala na ipinagkaloob sa atin. Kaya si Pablo, hindi po napanghinaan ng loob kailanman. Sa kabila nung chapter 11 na yon na I think yung nag-suffer siya, na halos ang kanyang katawan. Kaya nga siya nakita ng mga taga-Korinto na parang Apostol Pablo parang wala sa kaayusan. Siguro ang itsura na rin ni Pablo dahil sa karanasan ng kabugbugan ng kanyang katawan, sa kanya na experience. Kaya nga pinagdudahan na ng mga taga-Korinto ang kanyang authority na kung siya ba ay sa Diyos pa sapagkat siya'y dumadanas ng ganung paghihirap. Pero nakita niyo po, mga kapatid, sa bagay na ito. Amen po. Yung inaabangan niya, yung kinasasabikan niya. Kaya hindi siya napanghihinaan na kahit ang katawan niya ay ginugupo, alam niya naman na itong katawang ito ay papalitan ng isang katawang hindi nasisira. Amen po? So tayo dito sa lupa, napapagal tayo kapag tayo nagkakasakit. Pero hindi natin naiisip na tayo po ay may regalo sa Diyos na isang katawang hindi masisira. Amen po? At ang pangalawang bagay na sinasabi diyan, na kaluwalhatian na inihanda ng Diyos, na siyang pinananabikan ni Pablo o inaasahan ni Pablo, ay ito, sabi po diyan, the glory of eternal life. Hindi lang pala katawang hindi nasisira, no? Buhay na walang hanggan din. Ang sabi po sa verse 4, habang nakatira pa kami sa toldang ito, kami naghihinagpis at dumaraing, hindi dahil nais naming iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais naming mabihisan ng katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Kaya nasasabik si Pablo, doon nga sa pag nagbasa pa kayo, sabi ni Pablo, anong ibig namin na ako'y kunin na ni Lord dahil lang sa inyo Kung hindi lang kayo pasaway, kung kayo lumalago sa pananampalataya, okay na sana Pero hindi Kailangan pa rin ako mangaral ng mangaral. Amin po ba? Nakita niyo po? The glory of eternal life. So nasasabik siya na ang kanyang katawan ay palitan na ng katawang hindi nasisira upang, sabi naman doon, sabing ganon, sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Kasi nga, kung mayroong kang katawan na hindi nasisira, ang kasunod na nun is yung buhay na walang hanggan.
So, ibibihis sa'yo yon, and then after nun, ipagkakaloob sa'yo ang buhay na walang hanggan. So, ano po yung 100 years? May mga gusto pa ba mabuhay na 100 years? Ano yung 100 years sa eternal life? Minsan nga, 80 nga lang, parang hirap na tayo mabuhay eh. Ano po? Makarating ka ng 90, 80, 100 or something ganito. Pero ano yan? Ano yung bagay na iyan? Compare sa eternal life na inihanda ng Diyos para sa atin. Compare dun sa isang katawang hindi nasisira. Amen po ba? Yung eternal body. Ano itong mga bagay na ito? Amen po? Marami sa atin nag-aasam ng buhay sa lupa. Tama po ba? Inaasam natin yung extension ng ating mga buhay. Pero hindi nyo po nauunawaan na ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Pwede po ba natin palapakan ng Diyos? Hallelujah. Thank you, Lord. At ang pangatlong bagay na sinasabi ni Pablo, ano po? Na makikita natin na glory o yung incomparable glory na inihanda ng Diyos is the eternal crown of glory in Christ. Dito po pinapaliwanag ni Pablo na sa kanyang pagtitiis, sa kanyang mga naranasan, darating ang panahon na siya ay haharap. Ang totoo naman, ang mga tao ay haharap, no, sa trono ng kaluwalhatian ng Diyos. At ang putong ng karangalan ay ipagkakaloob sa bawat isa, depende sa kung ano po ang ating pong ginawa. Sa kung gaano tayo naging katapat sa Panginoon. Sabi sa verse 9 up to 10, ang sabi diyan, kung babasahin niyo po, kaya naman, ang pinakananais namin ay maging katlugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa o maging nasa piling niya, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo ay nabubuhay. Ibig sabihin, may isang panahon at isang pagkakataon na tayo po ihaharap sa hukuman ng Diyos at tayo ay kanyang pararangalan, tayo ay i-judge sa mga bagay. Kaya dito in context, nakikita ko po parang si Pablo, sa lahat ng kanyang pagtitiis, sa lahat ng kanya pong naranasan, ito po yung isang bagay na inaasahan din ni Pablo. Na siya ihaharap sa Panginoon. Kaya nga sabing ganun ginagawa niya ang lahat ng bagay na mabuti upang sa pagharap niya sa Panginoon, tumanggap siya ng mga bagay na ito, the eternal crown of glory in Christ. Yung korona ng pagpaparangal. Yung korona ng pagpaparangal kung saan ikaw ay nagtiis, naging tapat sa Diyos. Amen po ba? Na kung saan darating ang panahon na tayo po ay pararangalan ng Diyos sa lahat po ng bagay na ating pong ginawa para sa Kanya. Kasi iniisip ko naman din, Lord, para saan naman kaya siguro itong pagtitiis din naman sa lahat ng bagay na naranasan mo, no? Kung hindi mo rin naman mararanasan itong bagay na ito na ipagkakaloob sa'yo ng Panginoon. So 3 bagay po iyan. Ano po? Na sinabi diyan, the glory of eternal body, the eternal crown, sabi doon, the glory of eternal life, and the eternal crown of glory in Christ. Amen po. So kaya nga mga kapatid, sa kabila po ng ating pong mga kahinaan at limitasyon, hindi po tayo dapat panghinaan ng kalooban. Ano po? Ang dapat nating makita sa araw-araw ay ang kaluwalhatian ng pag-asa na inihanda ng Diyos sa atin. Yun po dapat ang ating makita sa araw-araw. Ano po? Yung pag-asa po na inihanda ng Diyos para sa atin. Kasi kung hindi siguro natin nakikita yung mga bagay na ito, I think, sinasabi ko nga in reflection na habang ginagawa ko to, hindi mo talaga kakayanin sa buhay na ito Ano po? Kung wala ang biyaya ng Diyos at yung mga pag-asa na mga pangako na ipinakita niya sa iyo, ang hirap pong panghawakan po ng ating pong mga buhay. Amen po. So kaya nga, gaya ng paalala ni Pablo, do not lose heart, for we can find our strength in God who gives us eternal hope. So palapakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Panginoon, marami pong salamat. Abutihan mo, O God. Pangatlo na po tayo, mga kapatid. At nawa po, makatapos po tayo ng maaga po. So pangatlo na po tayo. How was Paul
able to keep going despite his human limitation and constant suffering? Number 1, Paul did not lose heart, for his eyes were fixed on the eternal things. Amen po ba? Anong sabi po sa verse 18? Natin pong binasa sa chapter 4. Balik po tayo, no? Sabi doon, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Amen po ba? Pwede niyo po bang sabihin sa katabi niyo po, saan ka nakatingin? Sa may asawa. Tignan niyo po yung asawa niyo, sabihin niyo, saan ka nakatingin? Sa sahod, sabi ng asawa. Ay, di ba? Sa mga kabataan, saan kayo nakatingin? Ano po? Sa trabaho. Sa trabaho. So kaya nga ang tanong, saan nga ba nakatingin? Ang ating pong, ang mga buhay po nating ito. Ano po? Alam niyo po, kadalasan marami sa atin ang natitisod, nadadapa, at nawawalan ng focus sa layunin ng ating pong mga buhay sapagkat kung saan-saan po tayo nakatingin. At kung saan-saan po natin itinutuon at ibinabaling ang ating pong mga paningin sa ating pong mga buhay. Kaya nga nakakandadapa na kasi kung saan-saan nakatingin. Amen po ba? Nakakadatisod-tisod na. Nakaka-disconnect na ang mga layunin at ang mga bagay na gusto nating mangyari sa buhay natin. Kasi nga, kung saan-saan po natin idinadirect ang ating pong mga paningin o yung ating mga focus sa ating pong mga buhay. So kaya nga po, dito po sa ating pong binasa, Paul placed his faith, hope, and assurance in the things that are unseen. Itong mga bagay ito sa eternal things. Yung pag-asa niya, yung pananampalataya niya, yung assurance niya, nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay daw po na nakikita is transient. Tama po? Panandalian lamang, sabi ni Paul. Tama po? Yung mga bagay na nakikita na yan, panandalian lamang yan. Kaya nga si Pablo, upang siya ay hindi madapa at hindi mapanghinaan ng loob, siya po ay nakatingin at nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita, nakatuon sa mga bagay na inihanda ng Diyos o sa kaluwalhatian na inihanda po ng Diyos para sa Kanya. So kaya nga po, we have to be clear, mga kapatid, kung saan natin dapat ibinabaling ang ating pong paningin. Tama po? Kailangan maging malinaw po yung bagay na yan sapagkat napakarami pong mga bagay ang pwedeng pagbalingan ng inyo pong mga paningin. Lalo na po dito sa sanlibutan ito. Kaya nga po, tulad po ng kabayo, alam niyo po ba yung sa kabayo? Yung nilalagay po sa ganito. Ang tawag doon? Ang tawag doon? Opo, hindi ko po masyadong basta yung, ewan ko, blinder. Pero hindi naman po nakatakip ng todo po yun. Ano po? Para naka-ano lang po yung, sapagkat kung wala daw pong takip ang kabayo, yung direction niya na tumakbo ng tuwid, baka hindi niya po magawa. Kaya daw po nilalagyan ng kabayo ng gano'n upang siya ay makatakbo ng directional lang. Ano po? So kaya nga po dito sa ating pong inaaral, dapat daw po tayo, may umiiyak na po, no? Na maging maingat. Sapagkat dalawang bagay daw po ang pwedeng pagtuunan ng inyong pansin. Ano po? Ang mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita. So mag-ingat po tayo. Dahil dalawang bagay ang pwedeng pagbalingan ng inyong focus. No? The eternal things, sorry po, nawawala pala yung mic ko. The eternal things at saka yung mga bagay na pansamantala. Kasi binanggit naman ni Pablo na yung mga bagay na nakikita ay pansamantala. At ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kaya nga po, ang dalangin ko sa Panginoon, ma-distinguish po natin kung ano po yung ginto
sa tanso. Tama po? Kasi kung minsan, napakarami sa atin ang naglalagak ng kanila pong pag-asa sa mga bagay na material. Tama po? Sa mga bagay na pansamantala. Sa mga bagay na naglalaho at mawawasak. Pero si Pablo, in this context, ating pong binasa, si Pablo, saan po, despite ng kanya pong limitation, yung suffering na naranasan niya sa kanyang buhay, saan po nakatuon ng kanya pong paningin? Sa mga bagay na hindi nakikita, sa mga bagay na hindi nasisira, sa mga bagay na hindi naglalaho, at sa mga bagay na pang walang hanggan. Amen po ba? So kaya nga po, bilang pong mga anak ng Diyos, ang ating pong paningin ay dapat nating ituon sa mga bagay po na hindi nakikita. Amin po, sa mga bagay na magdadala sa atin sa kaluwalhatian ni Kristo. Amen po. So kaya nga ang sabi diyan, also Colossians 3 verse 14 echoes, yan po sinasabi din sa sabi diyan sa Colossians, yamang binuhay na kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya ay nahayag na, mahayag din kayo kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Kaya ano daw po ang dapat gawin? Sabing ganon, ituon ninyo ang inyong pag-iisip at ang mga bagay, sa mga bagay na sa langit. So kaya nga po, ito po ang dahilan sa ating pong inaaral no university. Ito po ang dahilan kung bakit po hindi napanghihinaan ng kalooban si Pablo sapagkat ang kanya pong paningin ay nakatuon sa kaluwalhatian na darating. Mga bagay na pangwalang hanggan at hindi sa mga bagay na material. Kasi ang totoo naman po in application, tayo po kasi ay nabubuhay, ang ating lupang katawang ito ay nabubuhay sa mga bagay na material. At tayo po ay nakatuon sa mga bagay na nawawasak, maglalaho, mawawala. Pero yung mga taong nakatingin at nakapokus sa mga bagay na ibinigay na pag-asa ng Diyos sa atin, sila po yung may mga tunay na kayamanan sa langit. Amen po ba? So kaya nga po, hindi po nawalan ng pag-asa si Pablo, kasi po makikita po natin doon ng kanyang paningin, sabing ganoon, for his eyes were fixed on the eternal things in heaven. So kaya sa lahat ng bagay, tapos na po ako po, sa lahat ng bagay na na-experience ni Pablo sa kanyang buhay, sa lahat ng suffering, sa realization niya sa kanyang limitation, sa kanyang mortal body, yung pag-asa niya, alam po, sa buhay po, no? At isang bagay din kaya hindi siya natitinag is dahil laging nakatuon ang kanyang pangingin sa kaluwalhatian ni Kristo, na alam niya po, yung mga eternal things na kaloob ng Diyos ay mamanahin niya pagdating ng panahon. At ang lahat po ng paghihirap at suffering na dinanas ni Pablo ay hindi po masasayang. Hindi po masasayang yung lahat ng mga pagtitiis niya dahil sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Dahil naniniwala siya, darating ang panahon na siya'y pararangalan, siya ay bibigyan ng isang katawang hindi nasisira, siya po ay bibigyan ng buhay na walang hanggan, siya ay bibigyan ng putong ng korona ng kaluwalhatian. Kaya po ang kanya pong paghihirap at pagtitiis at limitasyon ay nakalagak po sa Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Conclusion na po tayo, mga kapatid. Saktong 10 lang naman po. No? So, conclusion na po tayo. Sabi ko po dyan, Paul's strength did not come from positive thinking or personal determination. His confidence rested on three unchanging truth. Ano daw po? God renew His people every day. God preparing eternal glory through present suffering. God call us to live with an eternal perspective. Therefore, no matter what we face today, we do not lose heart. Instead, we find strength in God's daily renewal. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord.
Thank you, Jesus. We give you praise, O Lord. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, napakabuti niyo po. Salamat po sa mga katotohanan, O Diyos, ng iyong salita. Lord, hindi po ako tulad ng mga preacher, Panginoon, na nagsasalita ng mabubulang salita ng pangangaral. Pero salamat, Panginoon, at natutunan namin sa katotohanan po ng iyong salita kung gaano kadakila ang mga pag-asang ibinigay mo po sa amin, kaya wala pong dahilan upang kami panghinaan ng kalooban. Na bagamat yung reality, Panginoon, ng limitation sa aming lupang katawan, na winawasak, Panginoon, ng mga paghihirap, mga suffering, Panginoon. Nakikita namin, Panginoon, O God, na ang pag-asang ito, Panginoon, O God, ay dakila. At tunay, Panginoon, O God, na kamangha-mangha. Panginoon, marami pong salamat. Idinadalangin po namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na mag-restore, na magbigay ng kalakasan sa amin sa araw-araw, sa mga kinaharap po namin, Panginoon, sa mga challenges, Panginoon, na amin pong kinaharap, Panginoon, sa araw-araw. Hindi ko po alam kung ano po yung mga challenges ng bawat isa. Pero alam po namin, ang isang bagay po na natutunan ko dito, Panginoon, kailangan po namin ng biyaya mo, Panginoon, sa araw-araw. Kailangan po namin, Panginoon, O God, ang presensya mo sa araw-araw, Panginoon. Sapagkat kawalay sa inyo, Ama. Ang hirap po. Kawalay po, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon. Lalo na yung sa iyong salita, Panginoon, aming pinanghahawakan. Kawalay sa lahat ng ito, Panginoon, O God. Napakahirap po, Panginoon, O God, harapin ang mga obligasyon, ang mga bagay na inaatas ng mundong ito, yung mga bagay po, Panginoon, na aming kinaharap, Panginoon. Kaya, everyday, Lord, dalangin po namin na makita po namin ang aming mga sarili sa dambana ng panalangin. Makita po namin ang aming mga sarili, Panginoon, na kami laging humihingi sa iyo, Panginoon, O God, ng kalakasan, sapagkat Ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng kalakasan. At wala kaming ibang kailangan, Panginoon, sa buhay nito, kundi Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang aming pong kailangan. Kung alam niyo po itong awitin na ito, nais ko pong awitin po natin, no? I need thee every hour. Most gracious Lord, Sing to the Lord and trust the Lord. No tender voice like thine can peace I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless. Hallelujah. Come on, sing to the Lord. Kung ikaw po ay napapagal, ikaw po ay napapagod, kung ang limitasyon mo ay nasusubok, let us trust the Lord, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hallelujah. Let us sing. I need thee every hour. Stay down nearby. Temptations is near far when thou art nigh. We sing, I need. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need. Thee every hour. Enjoy our faith. We enjoy, oh, come quickly and abide. Our life is vain. All life is vain. I need thee, oh, I need thee. Come on and sing to the Lord.
Let us sing the verse. May dapat po. Precious Lord, no tender voice like that can be. Let's sing the chorus. We need you, oh God. I need thee, oh I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Panginoon, Ikaw po ang amin pong kailangan, O Diyos. Sa araw-araw, Panginoon, sa amin pong mga buhay, ang biyaya mo, your sustaining grace sa aming buhay, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapagpapalakas, Panginoon, sa amin pong mga lupang napapagal, Panginoon, at napanghihinaan dahil po sa mga bagay na nangyayari sa aming mga buhay at maging sa aming kapaligiran, Panginoon. Lord, kailangan po namin ng pag-ibig niyo, kailangan po namin ng biyaya niyo po, Panginoon. Sayang nga lang, Panginoon, hindi namin ma-flash yung mga verses, Panginoon, pero napakaganda, Panginoon, ang awiting ito, O God. But Lord, we pray, O Lord God, dalangin po namin, Panginoon, na Ikaw po, O Diyos, ang siyang manahan sa amin pong mga puso, O God. Sige po, minsan pa po nating awitin kahit yung verse and chorus lang po, ano po. Kahit sa congregation, di. Most gracious Lord, no tender voice like that can be sound. I need thee, oh I need thee, every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Hallelujah. Pwede po ba tayo magkaroon ng sandaling katahimikan at kapahingahan sa Diyos na buhay? We give you praise, O Lord. Can we surrender to God lahat po ng bagay sa inyo pong mga buhay? Is there anything sa buhay niyo po na kayo po ay napapaguran, kayo po ay napapagal? Pwede po ba nating hanapin ang Diyos at atin pong isuko ang ating mga sarili sa dambana ng Kanyang presensya at ang kapayapaan na nagmumula sa Kanya ating maranasan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are gracious, O Lord. You are merciful, O God. You are faithful. And you are always good, Panginoon, sa ating mga buhay. Tayo po'y manalangin. Patuloy po tayo sa presensya ng Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo, O God. Salamat po sa pagsama mo sa araw na ito. Natunay nga po, Panginoon, naramdaman namin ang presensya mo, O God. Salamat po, Amang Diyos, sa patuloy na pagyakap mo sa amin. Sa kabila, Lord, na marami kaming pagkukulang, nananatili ka sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na nire-renew mo po kami, Panginoon. Lagi mo pong baguhin ang aming puso't isipan, lalo na, Panginoon, sa tuwing nakakagawa kami ng di maganda sa iyong harapan, O God. Lagi mo po kaming itama, Lord. Ang buhay namin ay pinagkakatiwala namin sa iyo lamang, Panginoon, at wala po kaming aasahan kundi ikaw ang sasama sa amin. Kaya salamat po, Amang Diyos, sa iyong mga lingkod na ginagamit mo para sa tuwing
araw ng linggo, O God, mapakinggan namin ang totoong katuruan mo, Panginoon, nang maging kalakasan ng aming buhay, O God. Salamat po sa buhay ni Pastor Alan, O God. Pagpalain mo po siya at gabayan, Lord. Salamat sa knowledge of wisdom na binikaloob mo sa kanya. Ang dalangin po namin, Panginoon, ay ikaw ang mag-ingat sa kanya, Panginoon. Ganun din po ang kanyang asawa at mga anak. Lord, sa umaga pong ito, O God, itinataas din po namin, Panginoong Hesus, ang aming papalapit na anniversary, O Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na samahan mo kami dahil para malaman namin, Panginoon, kung ano ang dapat at nararapat, Panginoon, sa aming anniversary, Lord. Na maging ikaw lang, Panginoon, ang makita, Panginoon. Nawa, Lord, ang dalangin po namin, ang lahat ng aming pamilya, Lord, ay makakilala ng totoo sa iyo. Yung lalo na, Panginoon, yung mga kamag-anak namin, pamilya namin na hindi pa totoo kanyang kilala, O Diyos. Nawa, Lord, maramdaman ka nila, O Lord. Makilala ka nila at maranasan kung gaano kakabuti, Panginoon. Panginoon, wala po kaming kakayanan, Lord, kung di mo kami sasamahan. Kaya ang dalangin po namin, Amang Diyos, tulungan mo po kami, Lord, na maakay namin, Lord, ang aming buong pamilya na nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo dito sa aming ministeryo, O God. Kaya po, Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala, Lord. Ano man po ang nais mo, plano mo sa bawat buhay namin. Hindi pa po namin ipinapanalangin, Panginoon. Alam po namin may katugunan ka na. Kaya po, Lord, sa tuwing kami mahina, kami po'y palakasin mo, Panginoon. Sa tuwing kami, Panginoon, ay nakakaranas ng mga pagsubok, Panginoon, alam po namin na ikaw ay tutugon sa lahat ng aming mga panalangin. Kaya, Lord, salamat po ng maraming, Panginoon. Wag mo po kaming iiwan, Lord. Wag mo kaming bibitawan kailanman. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay. Sumayin niyo nawa ang walang hanggang pagpapala ng Ama. Sumayin niyo ang walang hanggang pag-ibig ng anak. Naway manahan sa inyong pamalagian ang pagsama ng Diyos na siyang tunay na makapagpapalakas sa inyo sa araw-araw. Humayo kayong taglay palagi ang kagalakan at kapayapaan. Sa kanyang kadakilaan, ang buong kaluwalhatian, ang pagpupuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus we pray. Amen and thank you, Lord. God bless you.